Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Ako po si Tonton, isa sa masugid na taga-subaybay sa programa nyo. Araw-araw ko pong inaabangan ang mga kwento nyo sa inyong mga YouTube channel. Dahil bukod sa magaganda ito, may aral ding matututunan. Kaya naisipan ko pong ibahagi din ang kwento ko sa inyo. Ito ay bilang pag-alala sa buhay ng lolo ko na isang mahusay na albularyo at nagtitinda at gumagawa ng agimat. Nangyari ang ikikwento ko sa inyo nung 15 taong gulang pa lang ako. Kakaiba ang anyo ng lolo Ambu ko. Katulad ang anyo niya sa isang unggoy dahil ayon sa kanya, pinaglihi siya sa isang unggoy. Dahil doon, maraming tao ang ayaw sa kanya. Kabilang na ang kanyang sariling pamilya. Kaya nang minsang isinama ko siya sa paaralan, pinagtawanan at nilait siya ng ibang tao. Lingid sa kaalaman ng iba, ay may kakaibang katangian ang lolo ko. May kakayahan siyang gumawa ng agimat at isa rin siyang mahusay na albularyo. Dahil sa hindi magandang nararanasan ng lolo ko, isa na dun ay ang pag-alipusta sa kanya. Nakagawa si lolo ng hindi maganda. Bilang ganti sa mga tao, gumawa siya ng itim na agimat na mula sa pangil ng pusa. Dahil sa siya ang gumawa nun, siya din ang lumutas ng suliraning bunga nito. Upang maunawaan nyo ang kwento namin ni lolo, ibabahagi ko ito sa inyo. Muli, ako po si Tonton at ito ang aking kwento. Bili na po kayo! Kuya, ate, bili na po kayo ng agimat! Mabisa po ito! Magkano yung tinda mong agimat? 100 lang po. Murang-mura po, di ba? Mabisa ba yan? Baka peke naman ito. Hindi po, ate. Totoo po ang mga agimat na binibenta ko. Marami na pong nakabili sa akin eh. Talagang epektibo po sa kanila. Hindi po sila dinadapuan ng kamalasan. Tapos siniswerte po sa buhay. Dahil may orasyon po mga ito. Sige na nga, pabili ako ng 5. Talaga po? 5 ang bibili nyo? Oo bata, tulong ko na yun sa'yo. Masipag ka kasi. Naku, maraming salamat po sa inyo ate. Hulog po kayo ng langit. At teka, saan nga pala galing ang mga agimat na ito? Sa lolo ko po. Pinapatinda niya po sa akin. Matanda na po kasi siya eh. Saka ayaw na pong makisalamuha sa mga tao. Ganun ba? Siya lang ba ang kasama mo sa bahay? Opo, wala na po kasi akong mga magulang eh. Patay na po sila pareho. Diyos ko, kawawa ka naman pala. Bilhin ko na lahat ng mga agimat na to para makauwi ka na. At para makabili ka na din ng pagkain ng lolo mo. Naku, maraming salamat po talaga sa inyo ate. Hindi po kayo magsisisi sa pagbili niyan. Tsak na swerte po ang dala ng mga agimat sa inyo at sa pamilya niyo po. Bago ako umuwi, bumili muna ako ng mga kailangan namin ni lolo sa bahay, tulad ng bigas at iba pang grocery. Ibinili ko na rin si lolo ng mantikang galing sa gata ng nyug. Ginagamit niya kasi yung panghilot sa mga kalamnan niya kapag nananakit na ito. Yun lang kasi ang nakakapagpasaya sa kanya ngayon. Apo, napakarami naman ang pinamili mo. Saan nang galing ang pera mo? May mabait po na babaeng namakyaw po lahat ng tinda ko, lolo. Kaya yun, nakabili na po ako ng mga kailangan natin. Kung ganun, sa susunod na linggo ka na bumalik sa bayan para magtinda. Gagawa pa kasi ako ng mga panibagong agimat. Opo, sasamahan ko na din po kayo para matutunan ko din po mga ginagawa ninyo. Hindi dapat ito ang pinag-aaralan mo, Tonton. Sa edad mo, dapat ay nasa paaralan ka. Wala naman po tayong sapat na pera para doon, Lolo Ambo eh. Hayaan mo. Kapag nakaipon ako ng pera, papapasukin kita sa eskwelahan. Kaya nga po mas sinisipagan ko pa po sa pagtitinda, Lolo. Tama yan, Apo. Magtulungan tayong dalawa.
Pasasaan pa't makakaipon din tayo. Makakapag-aral ka din tulad ng ibang batang kaedad mo. Kinagabihan, maaga kaming nahiga. Marahil dahil sa pagod, nakatulog kagad si Lolo. Subalit ako ay hindi pa dinadalaw ng antok. Kaya naisipan kong bumangon muna. Lumabas ako ng pinto at nagtungo sa malaking puno sa gilid ng bahay namin. May isang duyan sa ibaba ng puno. Naupo ako doon, saka inuugoy ang sarili habang nakatanaw sa maraming bituin sa langit. Napakaganda ng mga bituin. Kasing ganda ng mga matataas na gusali sa bayan. Pero napakalayo sa mga kamay ko. Sana balang araw, maabot ko din ang mga bituing ito. Sana, tulad ng ibang mga bata, makapag-aral din ako. Magkaroon ng magandang trabaho, makapasyal sa magagandang lugar na gusto kong puntahan. Sana lahat ng pangarap ko matupad ko. Napakarami kong mga pangarap sa buhay. Lahat ng yun ay iisa lang ang dulo. Ang magkaroon kami ng magandang buhay ni Lolo. Kaya mula ng gabing yon, ipinangako ko sa sarili kong magsisipag ako ng gusto. Sisikapin kong makabalik sa pag-aaral upang kahit nasa dapit hapon na ng buhay niya si Lolo, makaranas siya ng kaunting kaginhawaan. Bagay na hindi naibigay ng tunay niyang pamilya. Parehas kasi kaming walang pamilya ni Lolo. Ako ay ulila na, samantalang si Lolo ay itinakwil ng pamilya niya nung kabataan niya. Buwat noon, hindi niya nakita at nakasama ang totoong pamilya niya. Sadyang pinagtagpo yata kami ni Lolo Ambo. Hindi man kami magkadugo, ay minahal namin ang isa't isa. Ang aga mo yatang nagising, Tonton. Nagluto po kasi ako ng pagkain babaunin natin, Lo. Ah, ganun ba? Tamang-tama yan. Malayo ang pupuntahan natin. Saan po ba tayo pupunta, Lolo? Pupunta tayo sa kabilang baryo. Merong magandang dagat doon. Maninisid tayo ng mga perlas. Talaga po, Lolo? Sakto po yun. Matagal-tagal na din po yung huling nakapunta ako sa kabilang baryo eh. Magtatagal tayo ng ilang araw doon. Kaya magdala ka ng damit na pamalit. Tsaka ng maaaring pahingahan natin sa gabi. Lolo, tanong lang. Matagal mo na ba itong ginagawa? Mula nung bata ako, ginagawa ko na ito. Pero ang kasama ko dati ay ang lolo ko. Tanang kasi ang tumanggap sa akin. Tapos si Lolo din ang nagtitinda ng mga agimat na ginagawa namin. Siya din na nagturo ng pagiging albularyo ko. Eh bakit hindi po kayo nagpapakita sa mga tao? Kasi yung pamilya ko nga hindi ako tanggap. Ibang tao pa kaya. Ayoko lang nasaktan nila ako. Subukan niyo lang po. Magtiwala po kayo, Lolo. Ang hindi na muna sa ngayon, Iyo. Taka na lang. Hindi pa talaga ako handang makihalubilo sa kanang tao. Kung ganun, hindi ko na po muna kayo pipilitin. Apo, napapalayo na ang usapan natin. Ina, gumayak ka na. Tatanghaliin na tayo sa paglalakad. Gaano po ba kalayo ang lalakarin natin, Lo? Kung makakalis tayo bago magliwanag ngayong umaga, sa tansya ko, bago dumilim, nasa kabilang baryo na tayo. Ganun po kalayo ang lalakarin natin, Lo? Kaya nga magmadali ka na sa pagkilos mo para makaalis na tayo. Babagal-bagal ka kasi. Dahil sa ayaw ni Lolo, na makita siya ng ibang tao, sa bundok kami dumaan. Matarik, mabato, at dobling hirap ang pinagdaanan namin. May mga pagkakataong nahihirapang lumakad si Lolo, kaya inaalalayan ko siya. Patanghali na ng mga sandaling yon, kaya naisipan namin ni Lolo na magpahangin muna sa isang malaking puno. Apo, kaya mo pa ba? Hindi ka pa ba napapagod? Pagod na po ako, Lolo. Pero, kaya ko pa po. Mabuti kung ganon, dahil hindi pa tayo nangangalahati. Ganito po pala kahirap pumanap ng gagawing agimat, no? Hindi pa ito sukdulan na po, dahil nagsisimula pa lamang tayo. Alam ko po yun, Lo. Kaya wag niyo po akong alalahanin.
Salamat dahil porsigido kang tulungan ako, Apo. Siyempre po, dalawa na nga lang po tayo eh. Kaya tama lang na magtulungan po tayong dalawa. Salamat, Apo, ha. Maraming salamat talaga. Ano na lang kaya ang gagawin ko kung hindi kita nakilala at nakasama? Matapos makapananghalian, itinuloy na namin ang paglalakad. Nag-aagaw ang liwanag at dilim nang makarating kami sa aming destinasyon na tabing dagat. Napakaganda ng paligid. Naupo muna ako sa buhanginan. Napaharap sa papalubog na araw. Ang ganda po dito, Lolo. Maganda talaga dito, Apo. Saka iilan lang ang mga taong nagagawi dito. Dahil hindi nila alam ang lugar na ito, hindi gaanong pinupuntahan at pinapasyalan. Kaya po pala, ito ang lugar na napili mo, Lo. Tama ka, Apo. Alam kong pagod ka pa, pero kailangan na natin gumawa ng masisilungan para sa ilang araw. Lo, matanong ko lang po saglit. Sigurado po ba kayong ligtas ang lugar na to? Kasi di po ba sabi nyo, ilang araw po tayong maninirahan dito? Ligtas ang lugar na ito, Apo. Nakailang balik na ako dito. Inaalala ko lang po kasi, Lolo. Baka may ligaw na hayop ang mapagawi dito sa atin tapos atakihin tayo. Sa ilang beses kong pabalik-balik dito, wala pa namang pagkakataong tinalakay ako ng ligaw na hayop. Aswang, oo. Pero ligaw na hayop, hindi. Lo, tinatakot niyo naman po ako eh. Hindi kita tinatakot. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Dapat sinabi niyo kagad para hindi na ako tumuloy na sumama dito. Maganda nga ang lugar. May aswang naman. Biro lang, Apo. Si Lolo talaga oh. Akala ko totoo na po eh. Sige na, tumayo ka na dyan sa buhanginan. At malapit ng dumilim. Mahihirapan na tayong pumasok sa kagubatan kapag madilim na. Matapos ang ilang oras, natapos na naming itayo ang maliit na kubu-kubuhan na magsisilbing tirahan namin. Yari ito sa kawayan. Ang dingding at bubong ay mula sa dahon ng tinatawag nilang buli sa lugar na yon. Nang matapos na namin gawin ang aming magiging pansamantalang pahingaan, ay naghapunan na kami ni Lolo. Nilagang kamote ang dala namin. Nang mabusog na kami, agad na din kaming nahiga. Siguro dahil sa matinding pagod, agad akong nakatulog. Maliwanag na ang buong paligid nang magising ako kinabukasan. Wala na si Lolo sa tabi ko. Naisip kong nauna na siyang nanisid ng mga perlas. Kaya naisipan kong manguha na lamang muna ng mga kabibing may laman sa pampang na maaari naming maging pagkain. Nang makarami na ako ng nakuwang kabibe, dinala ko yun sa silungang tinutuluyan namin. Kumuha ako ng mga tuyong kahoy sa kagubatan upang iluto yun sa baga. Nang halos maluluto na ang kabibe, natanaw ko na ang pag-ahon ni Lolo mula sa tubig ng dagat. Malaki ang ngiti habang naglalakad papalapit sa kinaroroonan ko. Lo, mukhang madami po kayong nakuwang perlas ah. Oo, Apo. Jackpot tayo ngayon. Talaga po, Lo. Ngayon lang nangyaring ganito kadaming nakuha kong perlas sa isang sisid pa lamang. Swerte po ang araw na to sa'yo, Lo. Dahil yun sa'yo, Apo. Ikaw ang swerte ko. Hindi po, Lo. Talagang biyaya po yan para sa atin. Mamaya pagkakain natin, maninisid ako ulit. Kailangan makarami tayo bago tayo umuwi sa atin. Pwede po ba akong sumama sa inyo, Lo? Hindi ka pa ganong mahusay lumangoy eh. Kaya wag na muna. Mabuti pa, pag-aralan mo kung paano gamitin ang sibat na dala ko. Para saan po yun, Lo? Panghuli yun ng isda. Subukan mong pag-aralan. Opo, susubukan ko po para makatulong po ako sa inyo. Kahit sa ganitong paraan man lang. Para may makain tayo sa pananghalian at tapunan. Tama yan, Apo. Magtulungan lang tayo. Jack, ang pangarap mong makapag-aral ulit ay matutupad natin. Tanghali na. Hindi pa rin ako nakakahuli ng kahit isang isda man lang. Ang hirap palang gamitin ng sibat. Saka, lumalapit pa lang ako sa isda. Lumalangoy na sila papalayo. Hanggang sa makabalik na si Lolo mula sa paninisid. Wala pa din akong nahuling isda.
Sorry po, Lo ah. Wala po akong nahuling isda. Okay lang yan, Apo. Ang mahalaga ay sinubukan mo. Hayaan niyo po, pagbubutihan ko po bukas. Tama yan po. Hindi ka sumusuko kapag may bagay kang gustong makuha. Saka, wala ka mang nahuling isda. Maraming perlas naman akong nakuha. Wow! Ang dami po nito, Lo. Madami na po tayong pambenta. Para sa iyo yan, Apo. At siyempre, para sa mga taong naniniwala sa ating anting-anting. Para makatulong na swertein din sila sa buhay. Kinabukasan, maaga pa ay gumising na din ako. Kasabay ng paninisid ni Lolo, nag-umpisa na akong gamitin muli ang kanyang sibat. At hindi nagtagal, nakahuli na din ako ng isda. Hanggang sa sunod-sunod na ang naging huli. Makalipas ang maghapon, nakuha ko na ang tamang teknik. Ganon ang naging buhay namin ni Lolo sa loob ng ilang araw. Matapos na masiyahan na si Lolo sa mga nakuha niyang perlas, nag-asikaso na kami pabalik sa aming baryo. Katulad ng dinaanan namin papunta, ganon din ang hirap na sinuong namin pabalik. Kinagabihan, walang sinayang na oras si Lolo. Iginiyak na niya kagad ang mga perlas. Inilagay niya ang mga yun sa ibabaw ng kanyang altar. Nang sumapit na sa kabilugan ang buwan, nag-umpisa na siyang umusal ng dasal at ritual patungkol sa mga perlas. Ilang oras na siyang nakaluhod sa altar, subalit hindi pa din siya tumatayo doon. Hindi din siya nakikipag-usap habang ginagawa niya ang ritual. Kaya, naghintay na lang akong matapos siya. Makalipas ang ilang oras, lahat ng perlas na nasa harap ng altar, isa-isang nagliwanag. Doon pa lamang tumayo si Lolo. Senyalis yun na makapangyarihan na ang mga perlas. Magagamit na yon bilang anting-anting. Kinabukasan ay dinala ko na muli sa bayan ang mga bagong gawang agimat o mutya ni Lolo. Subalit tanghali na ay wala pang bumibili sa paninda ko. Hanggang sa makita ko ulit si Ate Lilian. Nakangiti siya habang papalapit sa akin. Tonton, nakakatuwang binili kong anting-anting sa'yo. Mabisa talaga. Talaga po? Oo. Alam mo, isinabit ko yun sa bawat tapat ng pintuan ng bahay namin. Talagang pumasok ang swerte. Ano po nangyari, Ate Lilian? Mas lumakas ang katawan ng tatay ko ngayon. Sakitin kasi yun eh. Mabuti pala kung ganun. Yun po talaga ang gusto namin ng lolo ko eh. Ang makatulong po sa inyo. Kaya nga, inirekomenda kita sa kapitbahay ko. Sabi ko, bumili din sa'yo. Kailan po siya makakapunta dito para bumili po? Ngayon din. Teka nga, sandali. Asan na ba yan si Aling Mirna? Kanina lang ay kasama ko yun eh. Biglang nawala. Ito po ba yung babaeng papalapit po dito sa kinaroroonan natin? Ay, oo siya nga. Aling Mirna, saan ka po ba nanggaling? Akala ko katabi lang kita kanina. May nakita ako nagtitinda na sampagita. Bumili muna ako. Para saan po ba yan? Ilalagay ko ito sa altar ko. Aling Mirna, isama niyo na po tong agimat na binibenta ni Tonton. Tsak na siswertein ka din na kagaya ko. Sigurado ka ba dyan, Lilian? Opo. Di ba sinabi ko na sa inyo yan nung nakarang araw pa? Sige na, subukan niyo na po. Sige na nga. Wala namang mawawala kung susubukan ko. Sana lang ay may bisa talaga ito para hindi na ako namomroblema pa sa pera. Tama po kayo, kasi ang agimat na perlas, hindi lamang para sa kagandahan, kundi para din ito sa kasaganahan ng buhay. Sa tanda kong ito, ngayon ko lang nalaman yun na. Kung ganon lahat ng ito ay bibiling ko na. 10 piraso po ito. Bibilin niyo po lahat? Oo, papakyawin ko na yan. Naku, maraming salamat po sa inyo. Hindi po kayo magsisisi. Kasi tsak po kung parating na po ang swerte sa inyo. Siksik, liglig at umaapaw. Mula nga noon, kapag mamamalengke sila sa bayan, dumadaan si Ate Lilian at Aling Mirna sa lugar kung saan ako nagtitinda. Bawat daan nila ay may kasama silang kababaryo.
na inaalok nilang bumili din ng agimat. Hanggang sa naging kilala na ako ng mga tao bilang batang nagtitinda ng agimat. Dahil doon, kahit paano, ay nakakaipon na kami ni Lolo. Lolo, naubos po ulit ang paninda natin. Magaling, Apo. Madami ka ng suki, ibig sabihin. Opo, Lo. Kalat na po sa buong baryo ang galing at bisa ng agimat po na gawa po ninyo. Dahil dyan, Apo, pwede ka nang mag-aral. Talaga po? Oo, Apo. Sa susunod na pasukan, abay mag-enroll ka na. Yes! Sa wakas matutupad na po ang pangarap kong makapasok ulit. Basta, pagbubutihan mo lang palagi, ha? Pangako po, Lo, pagbubutihan ko po ang pag-aaral ko. Hindi po kita bibiguin. Mabilis na dumaan ang mga araw. Ngayon na ang unang araw ko sa eskwelahan. Nakakakaba, pero nakakapanibago din. Suot ko na ang uniformeng pamasok. Nasa gate ako noon. Nakatanaw sa nakaarkong pangalan ng paaralan. Hanggang sa matanaw ko ang isang pamilyar na babae, si Ate Lilian. Isa pala siyang guro. Nakangiti siya habang papalapit sa akin. Ate Lilian, Teacher Lilian, magandang umaga po sa inyo. Tonton, halika. Pumasok ka na muna sa loob. Baka mahuli ka sa klase. Ito pa naman ang unang araw mo sa paaralan, di ba? Opo, Teacher Lilian. Habang naglalakad papasok ng silid-aralan, ay nakipagkwentuhan si Teacher Lilian sa akin. Mabuti at naisipan mong bumalik sa paaralan. Matagal na po naming plano ni Lolo to eh. Kaya lamang wala po kaming sapat na pera para makapag-aral ako. Hindi mahal ang mag-aral sa pampublikong paaralan. Kaya kahit konti lang ang pera, makakapag-aral ka pa din. Dati po kasi, kahit pangkain po namin ni Lolo, wala po talaga kami. Kaya hindi ko po talaga kayang makapag-aral. Pero ngayon, mas maayos na ba? Opo, kahit papano po maayos naman na po kami. Dahil po yun sa inyo, teacher. Ha? Dahil sa akin? Opo, dahil nagdala po kayo ng maraming customer sa akin. Dahil yun sa sipag mo at sa lolo mo din. Maganda at epektibo ang mga agimat na binibenta nyo. Kaya bumabalik talaga ang mga tao. Dahil po yun sa mga ritual at orasyon po ng lolo ko. Ay oo nga pala. Palagi mong binabanggit sa akin ng lolo mo. Pero kahit minsan, hindi ko pa siya nakikita. Ayaw niya po kasing humarap sa mga tao eh. Pero bakit naman? Dahil takot po siya sa mga tao. Ha? Bakit naman siya takot? Dahil kakaiba po ang anyo niya. Hayaan mo. Kapag walang klase at konti lang ang ginagawa ko, dadalawin ko ang lolo mo para naman makilala ko din siya. Naging maayos naman ang unang araw ko sa eskwelahan. Nakasundo ko kagad ang mga kaklase ko. Naging mabait din sila sa akin, kaya naging masaya ang buhay estudyante ko. Yun nga lang, madalas na nalulungkot si Lolo. Madalas kasi, halos gabi na akong nakakauwi. Tapos, maaga din umaalis kinabukasan. Kapag araw na walang pasok, nagtitinda ako ng agimat sa bayan. Kaya, nang may makita akong pusa sa daan, iniuwi ko yun para kahit papano may makasama si Lolo habang wala pa ako sa bahay. Apo, bakit nag-uwi ka ng pusa? Dagdag na alagain ko pa yan. Lolo, maigi na po yun para may papaglibangan ka po habang wala po ako. Paalis-alis din naman ako ng bahay para humanap ng gagawing agimat. Kaya ayos lang naman yun. Kawawa din po kasi siya, Lolo, kaya inuwi ko na lang po. Ano pa bang magagawa ko? Narito na yan. Lolo, bukas po pala, magkakaroon po ng programa sa paaralan. Family Day po, ang sabi po ni teacher. Kaya ibig sabihin ba gabi ka na ulit uuwi? Hindi lang po ako, Lolo, kasi isasama ko po kayo eh. Aba, bakit naman kasama pa ako? Lo, ang sabi po kasi ni teacher, dapat kasama daw po ang nanay at tatay dun sa school. O kaya ang pamilya. Kaya nga po, tinatawag po yun na Family Day. Alam mong ayaw ko nakikisalamuha sa mga tao, di ba? Pero Lo, paano po ako bukas? Ako lang po ang walang kasamang kapamilya.
pag di po kayo sumama sa akin. Basta ayoko sumama. Hindi mo ako mapipili. Nang gabing yon, sobrang sama ng loob ko kay Lolo. Kahit isang beses lang, hindi niya ako mapagbigyan. Kaya wala na akong balak na pumasok sa paaralan. Pero maaga akong ginising ni Lolo kinabukasan. Gumayak ka na po. Baka mahuli ka sa programa sa school mo. Hindi na po, Lolo. Malulungkot lang din naman po ako doon kapag nakita kong kasama ng mga kaklase kong mga magulang nila. Sasama na ako sa'yo. Talaga po? Sasama ka na po sa akin. Oo, Apo. Ang totoo. Magdamag kong pinag-isipan pero tama ka. Hindi habang buhay magtatago ako sa mga tao. Hindi habang buhay matatakot ako sa sasabihin nila tungkol sa anyo ko. Kasi ikaw nga, hindi kita kadugo. Pero pamilya ang turing mo sa akin. Kaya gusto kong subukan kahit ngayon lamang. Salamat po, Lolo. Napasaya niyo po talaga ako. Habang nasa daan kami, patungo sa paaralan, ramdam ko na kinakabahan ang lolo ko. Madalas ang buntong hininga niya, kaya hinawakan ko ang kamay niya para kahit papano mawala ang takot na nararamdaman niya. Bahagyang ngiti ang isinukli niya sa akin. Kaya ramdam kong handa na talaga si Lolo para humarap sa mga tao. Pagdating sa paaralan, kakaiba ang tinging ipinupukol ng mga tao sa kanya. Pagkatapos nagtatawanan sila, si Lolo naman ay nakayuko lamang. Ramdam ko ang sama ng loob niya ng mga sandaling yon. Kaya nang napaupo siya sa pinakagilid ng silid-aralan, hinayaan ko na lang siya. Tahimik lang siya habang ang lahat ay nagsasaya. Hanggang tumawag ang tagapaglista, humihiling ng isang pamilya na sasali sa larong luksong tinik. Isang lalaki ang tumayo at itinuro si Lolo. Tingin ko, bagay ang matandang yun sa larong ito. Di ba? Magaling tumalon-talon ng mga unggoy. Malakas ang naging tawanan ng mga tao. Ang lalaking yon ay si Mang Macario, magulang ng isa sa mga kaklase ko. Nakita kong nakayuko si Lolo, walang kibo, at halos tutulo na sana ang luha. Matapos sabihin yon ng lalaking yon. Tigilan niyo ang lolo ko! Huwag niyo siyang pagtawanan! Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko Mukha naman talaga siyang unggoy Tignan niyo ang mga buhok niya. Halos sa buong katawan na niya. Ang hugis ng mukha niya. Katulad na katulad sa isang unggoy. Tigilan mo ang lolo ko! Kahit ganyan ang anyo niya, mabait siya! Hindi kagaya niyo! Masasama kayo! Kasamaan niya pala ang pagsasabi ng totoo, bata. Ang ginagawa mo ngayon ay pambabastos sa kapwa. Mas bastos ka. Mas matanda ako sa'yo. Pero sinasagot-sagot mo ko ng ganyan. Dahil nauna kang bastusin ang lolo ko. Talagang lumalaban ka, bata. Gusto bang masaktan? Nang iaambana ng lalaki ang mga kamao niya, agad na lumapit si Lolo. Hinarap niya ito ng buong tapang. Subukan mong saktan ang apo ko. Makikita mo ang hinahanap mo. Matapang ka, tanda. Bakit? Kaya mo ko? Kahit matanda na ako, hindi mo kakayanin ang lakas ko, sinasabi ko sa'yo. Kasi nga, may lahi kang unggoy. Unggoy, unggoy, unggoy! Nang mga oras na yon, hindi na nakapagpigil pa si Lolo. Pinatama na niya ang kanyang kamao sa lalaking walang tigil ang pang-iinsulto sa kanya. Dahil sa lakas ng suntok ni Lolo, natanggal ang isang ngipin nito. Dahil doon, mas lalong nagalit ang lalaki. Muling sumunggab kay Lolo. Tinangkaang patamaan ng kamao niya ang muka ni Lolo. Subalit hindi yun tumama. Dahil naunahan siyang suntukin ni Lolo. Tinamaan ng sikmura ng lalaking bastos. Kaya napaluhod na ito ng tuluyan. Napahawak ang lalaki sa tiyan niya kung saan tumama ang suntok ni Lolo. Yun ang tagpong naabutan ni Teacher Lilian. Umalis kasi siya sandali dahil ipinatawag siya ng prinsipal. Teka, sandali! Tito Mang Macario! Teacher, ang maglolong ito,
Nanggugulo sila dito. Hindi po totoo yan, teacher. Siya po ang nauna. Inalok ko lang ang lolo niya na sumali sa palaro. Nagalit siya kagad. Ito nga oh, sinapak ako. Totoo bang ang lolo mo ang unang nanakit? Opo, pero ginawa lang po yun ng lolo ko dahil binastos po siya ng lalaking ito. Pero, mali pa din na nanakit ng kapwa ang lolo mo. Teacher, nauna po siya. Dismayado ako sa'yo, Tonton. Pati na sa lolo mo. Akala ko pa naman, mababait kayong tao. Pero hindi pala. Teacher, hindi niyo po naiintindihan eh. Magsasalita pa sana ako. Pero pinigilan na ako ni Lolo. Hinawakan niya ang braso ko, saka tumitig sa akin bago muling nagsalita. Apo, halika na. Umuwi na tayo. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa pagpapaliwanag. Hindi ka rin nila paniniwalaan kahit anong paliwanag mo. Naisip kong tama si Lolo. Kahit anong sabihin ko kay Teacher Lilian, hindi niya ako paniniwalaan. Sino ba naman kami para panigan niya? Mga hamak lang kaming nangangarap na kahit papano ay makausad sa buhay. Tahimik kaming umalis sa lugar na yun hanggang makarating kami sa bahay. Walang kibo si Lolo Ambo. Yun ang unang beses na hindi ko mabasa kung ano ang iniisip ni Lolo. Kaya nang kumakain kami ng hapunan, naglakas loob akong kausapin siya. Lo, pasensya na po kayo sa mga nangyari kanina. Kasalanan ko po yun. Wala kang kasalanan po. Ang mga taong yun ang may kasalanan sa akin. Hindi na sana kita pinilit na pumunta dun, Lo. Wala na tayong magagawa pa. Nangyari ang hindi dapat mangyari. Mas lalo ko lang napatunayan na maraming tao ang masama at mapangusga sa kapwa. Kaya nga, lalayo na ako ng tuluyan sa kanila. Lo, huwag po sana kayong magagalit sa itatanong ko po ah. Ano ba yon? Bakit po naging ganyan po ang anyo nyo? Sabi ng lolo ko, ipinaglihi daw ako ng nanay ko sa unggoy. Kaya ng pagkasilang ko, ganito na ang anyo ko. Ganun po pala. Pero maniwala po kayo sa akin, Lo. Kahit minsan, hindi po ako nag-isip ng masama tungkol sa inyo. Palaging nasa isip ko na espesyal po kayong tao. Kaya naiiba po kayo. Kailanman, hindi ako itinuring na espesyal ng pamilya ko. Kung hindi ay isang sumpa. Para po sa akin, Lo, hindi po kayo isang sumpa. Ikaw po nag-iisang pamilya ko. Nag-iisang nagmamahal sa akin ng totoo. Mula nang mawala po ang mga magulang ko. May itatanong lang din ako sa iyo, Apo. Ano po yun, Lo? Pagkatapos ng nangyari kanina, itutuloy mo pa ba ang pag-aaral mo? Hindi ako nakasagot sa tanong na yun ni Lolo. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba ang pag-aaral ko pagkatapos ng nangyari. Tiyak naaawayin ako ng ibang mga kaklase ko, lalo na ang anak ng lalaking sinuntok ni Lolo kanina. Tiyak na pag-iinitan nila ako. Si Teacher Lilian, malabong ipagtanggol niya ako. Ngayon naisip kong napakahirap pala talagang maging mahirap dahil aapak-apakan ka lang ng ibang tao kahit na wala kang ginagawang masama sa kanila. Kinabukasan, maaga akong nagising, ngunit wala si Lolo sa tabi ko. Hinanap ko siya sa buong bahay pero hindi ko siya nakita. Pati ang pusang iniuwi ko, wala din sa bahay namin. Isang araw pa ang lumipas, ngunit hindi pa din umuuwi si Lolo. Hanggang naging 2 araw, umabot pa ng 3 araw. Upang payapain ang kalooban ko sa mga araw na wala siya, inisip ko na lang na baka kumukuha ng mga gagamiting paggawa ng agimat. Hindi nga ako nagkamali dahil sa ika-4 na araw, umuwi na rin si Lolo. Lo, ilang araw po kayo nawala ah. Nag-aalala po ako ng gusto sa inyo. Apo, hindi ka pa nasanay. Alam mong ilang araw akong nawawala kapag humahanap ako ng mga gagamitin natin sa paggawa ng agimat. Pero ngayon ka lang po hindi nagpaalam sa akin eh. Pasensya ka na, Apo. Nakalimutan ko palang magpaalam sa'yo. Pero andito na ako at madami akong nakuhang mga perlas. Hindi lamang yon, pati pangil
ng baboy ramo. Nakakuha din ako. Di po ba mahirap pong huliin ang mga baboy ramo? Oo, mahirap nga. Pero nakahuli ako ng isa. Lo, bakit itong isang pangil? Maliit po kumpara sa iba. Naputol kasi yung isa na yan. Ah, ganun po ba? Para kasing pangil ng pusa itong isa, Lo eh. Oo nga po pala, Lo. Mula po nung umalis ka na wala po din yung pusa natin. Hayaan mo na yun. Baka lumayas na siya. Pero kawawa naman po siya. Apo, hanap ko talaga sa pusak na yon. Pero bakit po? Malas kasi ang itim na pusa. Kaya pala ayaw mo sa kanya sa umpisa pa lang. Pero kawawa naman po siya. Sana may pamilya pong kumupkup sa kanya ngayon. Huwag mo nang isipin yon. Ang dapat nating gawin ngayon, tulungan mo ko dahil mamayang gabi, isasagawa ko na ang mga orasyon at ritual sa paglalagay ng kapangyarihan at bisa sa mga perlas at pangil ng baboy damo. Dahil sa sinabi ni Lolo na malas ang itim na pusa, hindi ko na inalala ang pusang napulot ko. Wala na din naman akong magagawa. Wala na siya sa amin. Kinabukasan, tulad ng dati, pumunta ako sa bayan upang ibenta ang ginagawang agimat ni Lolo Ambo. Halos maubos ang paninda ko, lalo na ang mga pangil ng baboy ramo. Nang araw na yon, nakita ko si Teacher Lilian, subalit hindi siya lumapit sa akin. Naisip kong nagalit siya sa amin ni Lolo. Nadismaya lang ako kasi akala ko iba siya. Katulad lang din pala siya ng ibang tao na mapanghusga. Lo, ang bilis pong naubos ang mga agimat na gawa sa pangil ng baboy ramo. Yung maliit na pangil, nabenta na ba? Opo, yun nga po ang unang nabenta eh. Mabuti naman, dahil mabilis makaakit ng mga elemento ang isang yon. Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? Wala. Baka gutom ka na. Kumain na muna tayo. Alam kong may ibang ibig sabihin sa sinabing yon ni Lolo, pero hindi ko na lang pinansin. Kinabukasan, bumalik ako sa bayan upang itinda ang mga natitira pang agimat. Subalit tila may kakaiba akong nararamdaman sa mga tao. Nagmamadali silang makauwi na para bang may kinatatakutan sila. Tonton, hindi ka pa ba uuwi? Maya-maya pa po, Aling Mirna. Abay umuwi ka ng maaga dahil may gumagalang masasamang loob ngayon. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Kagabi kasi, may lumusob sa bahay ni Teacher Lilian. Ayon, tinalakay ang mga alagang manok ng asawa niya. Pinatay lahat. Sino daw po kaya ang gumawa nun? Hindi pa malaman dahil ang sabi-sabi, isang lalaki daw ang gumawa nun. Hinabol pa daw ng asawa ni Teacher Lilian. Kaya lamang nakatakas. Nakatakbo patungo sa kakahuyan. Kaya hindi niya nalahuli. Baka po may galit sa kanilang gumawa nun. Walang kaaway si Teacher Lilian. Napakabait na tao nun. Kung ganun, sino po ang posibleng gumawa nun sa mga alagang hayop nila? Hindi ko alam. Pero isa lang ang masisiguro ko. Delikadong abutan ng gabi sa panahon ngayon. Kasi baka hindi lang hayop ang pinapatay nila. Baka pati tao ay patayin din nila. Po? Bakit naman po pati tao? Dahil ang sabi-sabi, aswag daw ang lalaking yon. Paano po nila nasabi yun? Mabilis kumilos kumpara sa pagkaraniwan tao. Tsaka kinain niya ang mga manok ng hilaw. Hindi lang isa kundi marami. Naku, nakakatakot naman po. Kaya nga umuwi ka na. Huwag ka na magpagabi sa daan. Naku, ang lolo ko mag-isa lang siya sa bahay namin. Kailangan ko nang umuwi. Pag silalakay siya ng aswang, walang ibang tutulong sa kanya. Dahil wala kaming kapitbahay. Paano wala kayong kapitbahay? Saan ba kayo nakatira? Sa kabundukan po. Abay, wala nga kayo magiging kapitbahay doon. Eh kasi po ayaw po ni lolo na nakikihalubilo sa mga tao eh. Kaya doon po kami naninirahan. Dahil ba sa anyo niya? Opo, dahil po doon. Paano niyo po nalaman yun? Usap-usapan yun ng mga tao nitong nakaraang araw. Yung nangyari ba sa paaralan? Alam niyo na din po pala. Buti po at nakikipag-usap pa din po kayo sa akin.
Buti po, hindi po kayo umiiwas sa akin. Aba, bakit ko naman gagawin yon? Kasi po si Teacher Lilian umiiwas na po sa akin eh. Nagkita po kami kahapon pero hindi po niya ako pinansin. Aba, ganun ba? Gusto mo bang kausapin ko siya tungkol sa bagay na yon? Huwag na po. Hindi naman po siya maniniwala eh. Pero ako, naniniwala ako sa'yo. Totoo po? Oo, dahil mabait ka. Yung lalaking sinuntok ng lolo mo, ay Diyos ko, talagang mayabang ang taong yon. Maraming galit sa kanya sa baryong ito. Hayaan mo na sila. Sa ngayon, umuwi ka na. Dahil baka abutan ka na ng dilim sa daan. O baka puntahan ng aswang ang bahay ninyo at mapahamak pa ang lolo mo pag nagkataon. Lakad-takbo ang ginawa ko. Halos madapa na ako sa bilis. Gusto kong makarating kagad sa bahay namin. Kung totoo ang sinasabi ni Aling Mirna, nasa panganib talaga si Lolo. Kailangan niya na makakasama. Sa loob ng 1 oras, nakauwi kaagad ako sa bahay. Dati ay inaabot ako ng mga 2 oras o higit pa. Oh, ano nangyari? Bakit hingal na hingal ka? Binilisan ko po kasi ang pag-uwi, Lolo Ambo. Abay, bakit nga? May humahabol bang masamang tao sa'yo? Wala po. Kasi po nag-aalala po ako sa inyo eh. Bakit? Ano bang meron at bakit mag-aalala ka sa akin? Kasi po may nabalitaan po ako sa bayan. Meron daw pong gumagalang aswang. Ano ka mo? Aswang? Sino naman ang nagsabi sa'yo niyan? Si Aling Mirna po, yung isa pong suki natin. Diyos ko, nag-umpisa na pala. Alam niyo po ang bagay na yun, Lo? Alam ko, Apo, Paano niyo po nalaman? dahil ibinulong ng mga hayop sa paligid. Po? Nakakausap niyo po ang mga hayop? Dahil yun sa ritual na ginagawa ko. Dahil sa espesyal na anting-anting na meron ako. Tsaka nakalimutan mo na ba? Isa akong albularyo at isa yon sa aking mga kaalaman. Ano pong espesyal na anting-anting na meron ka po, Lo? Isang medalyon. Ano pong klaseng medalyon? Medalyong kayang lumaban sa mga aswang. Po, may kapangyarihan ka pong makapatay ng aswang? Oo, dahil hindi lang ko basta-basta gumagawa ng agimat. Di ba? Albularyo ko at isang antingero. Kaya wala kang dapat nakatakutan na po. Ang mga tao sa bayan ang dapat na matakot dahil wala silang panlaban para sa mga aswang. Lo, tulungan po natin sila. Ano ka mo? Pagkatapos ng ginawa nila sa atin, tutulungan pa din natin sila. Eh kasi Lo, kawawa naman po sila. Lalo na po si Teacher Lilian. Yung teacher mong akala mo ay mabait, pero hindi naman pala. Hindi ko siya tutulungan. Lo, alam ko pong hindi agad mawawala ang galit niyo sa mga tao. Pero kailangan po talaga nila ng tulong eh. Hindi ko sila tutulungan. Isa pa, hindi naman sila humihingi ng tulong ko. Kung papupuntahin ko po si Teacher Lilian dito para humingi ng tawad sa inyo, tutulungan niyo na po ba sila? Hindi pa din. Hanggat hindi nagsisisiyan lahat, pati ang lalaking namahiya at nang insulto sa akin, kasama na ang lahat ng taong naroon at pinagtawanan ako. Hindi ko masisisi si Lolo kung bakit ganun na lamang ang galit niya sa mga tao. Naging masama sila sa kanya. Kahit nga ako na hindi sinabihan ng masasakit na salita, sumama ang loob, siya pa kaya. Hinayaan ko na lang muna si Lolo. Umaasa na lang ako na sana lumambot din ang puso niya. Kung sakaling lulusog muli ang mga aswang, sana matulungan niya na ang mga tao. Kinabukasan, maagang nagising si Lolo. Naabutan ko siyang may nililinis gamit ang puting tela. Lo, ano po yung hawak niyo? Ito ba, Apo? Ito ang medalyong sinasabi ko sa'yo. Lo, pwede ko po bang mahawakan yan? Sige, subukan mo. Ito, iambot ko sa'yo. Nako, ang bigat po pala nito, Lolo. Oo, Apo, mabigat talaga yan. Parang pilak na kwintas po ang anyo niya. Ang ganda rin po, Lolo.
Lalo na po ang mga nakaukit na disenyo. Maganda talaga yan. Saan po pala ito nanggaling, Lo? Pinamana pa sa akin yan ng lolo ko. Kasabay ng pagtuturo niya sa akin ng panggagamot bilang isang albularyo. Tinuruan din niya ako ng paggamit ng medalyon na yan. Ilang taon na po tayong magkasama pero ang dami ko pa palang hindi alam tungkol sa inyo, Lo. Saka itong medalyon, Lo. Ngayon ko lang po nakita to eh. Dahil itinago ko ito sa maliit na baul sa pinakailalim ng lagayan ko ng damit. Nasubukan niyo na po bang gamitin to dati, Lo? Oo, nung nakipaglaban kami ng lolo ko sa aswang. Kung ganun, biyasa ka na pong gamitin to? Oo, Apo. Kaya nga huwag kang matakot sa gumagalang aswang. Dahil may proteksyon tayo. Ang dapat lang matakot ngayon, yung mga walang alam kung papaano nila ipagtatanggol ang kanilang mga sarili. Lo, wag po sana kayong magagalit sa sasabihin ko ha. Pero hindi na po ba magbabago ang isip nyo? Hindi mo na po ba talaga sila tutulungan? Alam kong paulit-ulit na po ako. Kaya lang kawawa po talaga sila eh. Dapat munang matutunan nila ang leksyon nila. Saka ako pa lang sila tutulungan. Ibig sabihin may pag-asa pang magbago po ang isip nyo, Lo? Oo, Apo. Basta't matuto lang sila at magsisi. Kung ganun, Lo, payagan niyo po akong umalis muna. O, saan ka mapupunta? Kay Aling Mirna po, kakausapin ko po siya. Apo, totoong pagsisisi ang kailangan ko. Alam kong naiintindihan mo ang ibig ko sabihin. Pero, Lo, Wala nang pero-pero, Tonton. Sapat na ang mga sinabi ko sa'yo. Hindi ka aalis. Dito ka lang sa bahay. Hindi ka muna magtitinda sa bayan. Dahil may pupuntahan ako. saan po, Lo? Hindi mo na kailangan pang malaman. Pero paano po pag lumusob po ang aswang sa bahay natin? Wala po akong kasama dito, Lo. Nilagyan ko na ng ritual na pambulag ang bahay natin. Kaya ligtas ka dito. Dahil habang nasa loob ka ng bahay na ito, hindi ka makikita ng kahit na sinong aswang. Lo, ilang araw po ba kayong mawawala? 3 araw ulit. Sundin mo ang mga biling ko. Dahil para din yun sa'yo. Lo, isama mo na lang kaya ako. Hindi kita maaaring isama ngayon. Pero kapag handa ka na, saka isasama sa pupuntahan ko. Kailan po ako magiging handa? Kapag umabot ka na ng 16 anyos, Oh, kung ganun, Lo, sa susunod na buwan na po yun. Pwede na po? oo, kaya konting panahon na lang ang ipaghihintay mo. Makinig ka sa akin na, dahil para sa iyo ang lahat ng ginagawa ko. Kinagabihan, maaga akong nahiga. Subalit, hindi ako dalawin ng antok. Ang daming gumugulo sa isip ko. Una na si Lolo. Napakaraming bagay ang hindi ko pa alam sa kanya. Madaming sikretong tinatago siya sa akin. Alam kong mahal niya ako. Walang duda yun. Subalit, hindi ko lang maiwasang mag-isip ng kung ano. Dahil dun, naisip kong magpahangin muna sa labas ng bahay. Subalit pagbukas ko ng pinto, may isang lalaking nakatalikod. Isang hakbang mula sa pinto ng bahay namin. Tatawagin ko sana ang lalaki. Subalit bigla itong humarap. Tumambad sa akin ang anyo niya. Halos mapasigaw ako. Pagkakita ko sa kanya, nakakatakot ang anyo nito. Mapupula ang mga nanlilisik na mga mata at madilim ang anyo niya. Mahahaba ang mga matutulis na kuko. Maitim siya na animoy uling ang kulay ng balat. Direktang nakatingin sa akin ang mga mata niya. Ngunit tila hindi niya ako nakikita. Doon ko naalala ang sinabi ni Lolo na nilagyan niya ng pambulag sa aswang ang bahay namin upang maging ligtas ako. Totoo nga, may pambulag nga ang bahay namin. Nakanda sana siyang ihakbang ang paa papunta sa gawi ko nang may kung anong ingay ang umagaw ng pansin niya. Galing yun sa masukal na gubat. Hindi ko din yun makita dahil sa madilim ang buong paligid. Pagkarinig ng aswang sa ingay na yon, agad siyang kumilos at mabilis na tinungo ang kinaroroonan ng ingay. Pagkaalis ng aswang, dahan-dahan kong isinara muli ang pinto, saka ako bumalik sa kwarto.
nagtalukbong ng kumot upang pakalmahin ang loob ko. Kahit papano ay nabawasan naman ang takot ko. Magdamag akong hindi nakatulog ng gabing yon. Takot, pangamba, at marami pang iba. Yan ang laman ng utak ko. Naisip ko ang mga tao sa bayan, lalong-lalo na si Teacher Lilian at si Aling Mirna. Nanalangin ako na sana ay hindi napagawi ang aswang sa kanila. Sana ay ligtas din sila na kagaya ko. Kinabukasan, dahil sa pag-aalala kina Aling Mirna at Teacher Lilian, ay naisipan kong pumunta sa bayan. Kahit na binilin ni Lolo na wag akong aalis ng bahay, hindi ko na kasi napigilan ang sarili ko na di mag-alala. Madali ko lang nahanap ang bahay ni Aling Mirna dahil sa tulong ng batang pinagtanungan ko. Nagkataong anak pala niya yon. Nagulat pa siya nang makita ko. Oh, ano ginagawa mo dito sa bahay namin, Tonton? Kagabi po kasi nakita ko po yung aswang na gumagala sa baryo natin. Nag-alala po ako ng gusto sa inyo. Hindi ka na dapat pa nagpunta dito. Pero bakit po? Dahil pinaghahanap ka ng mga tao. Po, bakit po nila ako hinahanap? Kagabi, sumalakay na naman ang aswang. Madaming mga alagang hayop ang namatay. Oh, ano pong kinalaman ko doon? Hindi naman po ako ang aswang na yun eh. Dahil ang sabi nila, yung mga anting-anting na binibenta mo ay nakakatawag daw ng mga masasamang elemento, lalo na ng mga aswang. Naku, hindi po totoo yun, Aling Mirna. Alam ko. Kaya nga nag-aalala ako sa'yo. Kaya sinabi ko na ito sa'yo. Huwag ka nang magpakita dito. Sige na, mapapahamak ka lang. Ang sama po talaga ng mga tao. Imbis na umisip ng paraan para matalo ang aswang, pinagbibintangan pa nila ako. Mabuti po at hindi kayo naniwala sa kanila. Dahil alam ko na hindi mo magagawa yon. Tunay ang mga agimat na gawa ng lolo ko. Matagal na kami nagbibenta nun. Pero ngayon lang po lumabas ang mga aswang. Kaya bakit sa amin nila ibibintang ang mga bagay na wala namang kaming kinalaman? Kaya nga umuwi ka na. Sige na. Dahil kapag nakita ka nila dito sa bahay ko, hindi ko matitiyak ang kaligtasan mo. Paalis na sana ako sa bahay ni Aling Mirna nang makarinig kami ng katok mula sa labas ng kanilang bahay. Dahil doon, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Bumangon ng kaba para sa kaligtasan ko. Dinala ako ni Aling Mirna sa loob ng kanyang kwarto. Doon niya ako'y tinago pansamantala. Dito ka lang muna. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi sa'yo. Marahang tango ang isinagot ko. Pagkatapos nun, ay agad na lumabas si Aling Mirna. Isinara ang silid na pinag-iwanan sa akin. Pagkatapos narinig ko ang yabag ng paa niya patungo sa pinto ng bahay. Saka binuksan yun. Kapitan, kayo ho pala. Ano ho ang sadya nyo? May nakapagsabi sa akin narito raw ang batang nagtitinda ng agimat. Sino po? Si Tonton po ba? Oo, siya nga. Nakuy, wala po siya dito, Kapitan. Hindi alam ng batang yun ang bahay ko dahil hindi ko nababanggit sa kanya. Kaya paanong pupunta dito sa aking bahay ang batang yon? Kung wala siya dito, hayaan mo makapasok kami ng bahay mo. Sige po, pero sinisigurado ko po sa inyong wala si Tonton sa bahay namin. Malalaman natin yan. Narinig ko mula sa kwartong pinagtataguan ko ang usapan na yon ni Aling Mirna at Kapitan. Ang yabag ng mga paa nila ang nagsasabi kung saan direksyon sila naroon. Nang marinig ko na nasa tapat na sila ng pinto ng kwarto kung saan ako naroroon, kinabahan ako ng gusto. Maaari mo bang buksan ang kwartong ito? Naikot nyo na po buong bahay ko. Pati ba naman sa kwarto ko ay gusto nyong halugugin pa? Dahil baka dito mo siya tinatago. Kapitan, pribadong lugar namin ng asawa ko ang kwartong yan. Hindi ako basta nagpapapasok ng ibang tao sa aming kwarto. Sige, kung ayaw mo, wala akong magagawa. Pero ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Mirna. Huwag mong susubukan na tulungan ang batang yun. Kundi, madadamay ka sa galit ng mga tao. Pero Kapitan, tigilan nyo na po ang batang yon. Wala silang kinalaman sa mga aswang na gumagala. Ang agimat na gawa ng lolo niya,
Yun ang dahilan ng pagdating dito ng mga aswang. Kaya alam din nila kung paano itataboy ang mga aswang. Kaya kailangan mahanap sila sa lalong madaling panahon. Matapos na sabihin ni Kapitan ang mga salitang yon, narinig ko ang yabag niya palabas sa pinto ng bahay. Maya-maya pa ay nagbukas na ang pinto ng kwartong kinaroroonan ko. Aling Mirna, maraming salamat po sa inyo ah. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ginawa ko lang ang sa tingin ko'y tama. Mabuti pa umuwi ka na. Dahil baka mamaya, bumalik pa dito sina Kapitan. Opo, pero bago yun, may gusto lang po akong itanong sa inyo. Ano yun, Tonton? Kumusta na po si Teacher Lilian? Ayos lang po ba siya? Hindi ko masasabing ayos lang siya. Dahil buhat ng salakay ng mga aswang ang kanilang mga alagang hayop. Nagkaroon na sila ng problema ng asawa niya. Hanggang sa tuluyan na silang nagkahiwalay. Ganun po ba? Kawawa naman po si Teacher Lilian. Oo, pero personal na buhay nila yon. Sila ang makakaresolba nun. Pero kahit yon, isinisisi nila sa mga agimat na binebenta mo. Ano naman pong kinalaman ng mga agimat sa buhay nila? Dahil sa kamalasang hatid nito. Kung puntahan ko po kaya siya, masasamaan niyo po ba ako? Hindi kita matutulungan sa bagay na yan, Tonton. Bakit po? Dahil anak ni Kapitan si Teacher Lilian. Po, anak po siya ni Kapitan. Kung ganun, imposibleng makita at makausap ko siya. Oo, Tonton. Kaya hayaan mo na siya. Ang isipin mo ay ang sarili mong kaligtasan. Albularyo at antingero po ang lolo ko. Mahusay po siya. Kaya po niyang labanan ng mga aswang. Pero mag-iingat po kayo dito, Aling Mirna ha. Matapos ang pag-uusap namin ni Aling Mirna, umalis na din ako sa bahay nila. Sa gawing likuran ng kanilang bahay ako dumaan, kung saan halos hindi mapapansin ng mga tao dahil sa matataas na punong tumataklob doon. Habang naglalakad ako pauwi ng bahay namin, hindi ko maiwasang makaramdam ng sama ng loob sa mga taga-baryo. Napakadali nilang mangusga ng kapwa kahit na hindi nila alam ang totoo. Naisip kong kahit anong gawin kong kabutihan sa iba, hahanap at hahanap ang mga tao ng pagkakamali para lang may masisisi sa kamalasang nangyayari sa kanila. Kamalasang sila din ang gumawa. Matapos ng ilang oras na paglalakad, ay nakarating na din ako sa bahay namin. Nagtaka ko dahil bahagyang nakabukas ang pinto. Gayong isinarado ko itong mabuti bago ko umalis kanina. Tuluyan kong ibinukasyon para makapasok ako sa loob ng bahay. Naabutan ko si Lolo Ambo na nakaupo. Tulad ng dati, gumagawa siya ng mga kwintas na agimat. Nakauwi na pala ito mula sa kanyang pinuntahan na di pinaalam sa akin. Saan ka nang galing? Kina Aling Mirna po. Di ba sinabi ko sa iyo huwag kang aalis ng bahay natin? Pasensya na po, Lo. Nakibalita lang naman po ako sa bayan. O ano namang nabalitaan mo? Hindi na po pala ako pwede magtinda ng mga agimat, Lo. Dahil sa tinutugis tayo ng mga tao sa bayan, yun ba? Po, paano niyo po nalaman yun? Dahil galing ako doon, Kailan po? bago ako umalis. Kaya nga binili ng kitang huwag nang lumabas ng bahay. Sana po sinabi niyo po kagad sa akin. Tama ka po, Lo. Masama ang mga tao. Pinagbibintangan nila tayo sa bagay na hindi natin ginawa. Isinisisi po nila sa atin yung mga nangyayari po sa baryo ngayon. Kasalanan daw po ng agimat natin. Totoo ang sinabi nila. Ano pong pinagsasasabi niyo po, Lo? Ano totoo? Na dahil sa agimat natin, kaya may mga aswang na gumagambala sa baryo ngayon. Po, paano po nangyari yun? Pinatay ko ang pusang alaga mo. At pagkatapos, kinuha ko ang pangil niya. Ginawa ko yung itim na mutya. Mutya ng itim na pusa. Yung pala yung mga pangil na ibinenta ko nung nakaraan linggo, Lo. Na ang sabi po nyo ay pangil ng baboy damo. Totoong pangil ng baboy ramo ang ibang anting-anting na binenta mo. Pero hindi lahat. Dahil pangil ng pusang itim ang iba doon. Na siyang binili ng mga tao sa'yo. Bakit po, Lo?
Bakit niyo po yung ginawa? Dahil masama ang mga tao sa baryo. Gusto ko silang bigyan ng leksyon. Gusto kong matutunan nilang magpakumbaba kapag nawala na ang lahat sa kanila. Ngunit hindi ko inakalang hindi lamang masamang elemento ang matatawag ng ritual na ginawa ko, kundi pati mga aswang. Kung ganun po, Lo, tayo talaga ang dahilan kung bakit may gumagalang aswang sa baryo. Tama ka. Ganun na nga, Tonton. Lolo, dapat po natin silang tulungan. Hindi. Bakit po hindi? Matindi ang takot ng mga tao, Lo. Nauubos din po ang mga kabuhayan nila dahil kinakain po ng mga aswang ang mga alagang hayop nila. Dahil hindi din sila naging mabuti sa atin. Lo, dahil po ba naging masama sila sa atin? Magiging masama din po tayo sa kanila? Yung po magiging ganti natin sa kanila, Lo? Apo, buong buhay ko, nagtatago ako dahil sa kasamaan ng mga tao. Ngayon, sila naman ang magtago dahil sa kasamaan ng mga aswang na pumipinsala sa kanila para maintindihan nila kung paano mabuhay sa takot. Naiintindihan ko ang galit ni Lolo, pero hindi ko kayang ipahamak ang ibang tao. Nakukonsensya ako dahil bahagi ako sa dinaranas na takot ng mga tao sa baryo ngayon. Kinagabihan, habang nakahiga na kami ni Lolo, ay may ingay kaming narinig mula sa labas ng bahay. Tila ba may hinahanap na kung ano ang mga taong yon. Bumangon ako sa higaan, saka bahagyang sumilip sa siwang ng dingding ng aming bahay. Doon nakita ko ang mga taong may dalang sulo. Ang ilan ay may dalang mga galon na hindi ko malaman kung ano ang laman. Samantalang si Kapitan ay daladala ang mga agimat na binili nila sa akin. Naalarma ako sa mga nakita ko, kaya ginising ko si Lolo. Pakiramdam ko may hindi magandang gagawin sina Kapitan at ang mga kasama niya. Kaya ginising ko na si Lolo ng mga oras na yon ay tulog na tulog. Lo, gumising ka po, Lo. Lo, Oh, ano ba yon? may mga tao po sa labas ng bahay natin. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo? Nasundan ka nila kanina. Pagkatapos magsalita ni Lolo, agad siyang bumangon mula sa siwang ng dingding kung saan ako sumilip kanina. Sumilip din siya doon. Mukhang susunugin nila tayo. Ibinubuhos nila ang mga laman ng galon na dala-dala nila. Kaya pala amoy gasolina. Pipigilan ko po sila, Lo. Pagkasabi ko noon, agad akong tumakbo palabas ng kwarto. Saka tuloy-tuloy akong nagtungo sa pinto ng bahay namin. Binuksan ko yun at hinarap ko si Kapitan at ang mga kasama niya. Itigil niyo po yan, Kapitan! Hindi nga ako nagkamali. Dito ka nga nakatira. Tama nga po si Lolo. Nasundan niyo ako kanina. Oo, dahil hindi talaga ako naniwala kay Mirna na wala ka sa bahay nila. Nagtago lang ako sa gilid ng puno, sa gilid ng bahay nila. Doon ako nag-antay sa paglabas mo. Kaya yon, nasundan kita sa pag-uwi mo. Kapitan, hindi po kami ang kaaway niyo kundi ang mga aswang. Tama ka. Ang mga aswang ang totoong kaaway namin. Pero ang mga agimat na ito ang tumawag sa kanila. Kaya kapag nawala na ang mga ito, pati kayong maglolo, mawawala. Maglalaho rin ang mga aswang sa baryong ito. Pagkasabi nun, inihagis ni Kapitan ang mga agimat malapit sa harap ko. Kasunod nun ay ang pagsindi ng posporo. Saka inihagis yon sa lugar na binuhusan ng gasolina. Mabilis na lumiyab ang apoy dahil doon natakpan ng apoy ang pintong daraanan namin ni Lolo palabas ng bahay. Nagtatatakbo ko papasok sa kwarto. Naabutan ko si Lolo nakaluhod sa kanyang altar, nakapikit habang taimtim na nagdarasal. Lolo, tumayo na po kayo dyan! Nasusunog na po ang bahay natin! Kahit na anong yugyug ko sa katawan ni Lolo, hindi ito gumagalaw. Lumalaki na ang apoy, kaya nakakaramdam na ako ng takot para sa kaligtasan naming dalawa. Lo, tama na po yan! Tama na, Lo! Tumayo na po kayo! Masusunog na po tayo dito, Lo! Sa halip na sumagot, nagpatuloy si Lolo sa ginagawa niya. Natataranta na ako ng mga oras na yon.
dahil sa nararamdaman ko na ang init ng apoy. Hanggang sa biglang kumulog ng malakas. Kasunod nun, ang sunod-sunod na kidlat. Pagkatapos, bumuhos ang malakas na ulan. Lo, bigla pong umulan. Oo, Apo. Dahil sa ritual na inusal ko, dininig ng langit ang dasal ko. Kaya po pala, hindi kayo natatarantaman lang. Pinagandaan ko na ang mga gagawin ng mga tao laban sa atin, Apo. Nawala na po ang apoy sa labas ng bahay natin. Kailanman, hindi ko papayagan saktan tayo muli ng mga tao. Maya-maya pa ay narinig namin ang malakas na sigaw ni Kapitan mula sa labas ng bahay namin. Kasunod nun, ang ingay ng mga batong tumatama sa bubong ng bahay namin. Lo, binabato po nilang bahay natin. Ako ang bahala sa kanila. Ano pong gagawin nyo, Lo? Haharapin ko na sila. Paano po kung saktan kanila? Huwag kang mag-alala, Apo. Kaya ko ang sarili ko. Lumakad si Lolo patungo sa pintuan ng bahay namin. Ako naman ay sumunod na lang sa kanya. Kumubli ako sa likod ng pinto ng bahay namin. Saka binuksan yun ni Lolo. Nang mga sandaling yun, tumila na ang malakas na ulan. Ngunit, kakabukas pa lang ni Lolo ng pinto, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ipinagtaka ko yun, pero hindi na lang ako nagsalita. Kapitan, lumapit ka sa akin. Bakit ako lalapit sa'yo? May binabala ka bang masama sa akin? Wala, Kapitan. May natatanaw akong mapupulang mga mata sa gitna ng kadiliman sa likuran nyo. Niloloko mo ba ako? Hindi, Kapitan. Maniwala ka sa akin. May aswang sa likuran mo. At ng mga kasama mo. Nasa panganib ang buhay nyo. Tinatakot mo lang kami. Para wag na namin ituloy ang balak namin sa inyong maglolo. Hindi ako nakatiis, kaya lumabas na ako sa pinagtataguan ko. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang mapupulang matang nasa kadiliman ng gabi. Kapitan, maniwala po kayo kay Lolo. Pumasok na po kayo dito sa loob ng bahay namin. Madali po kayo. Nang mga sandaling yon, unti-unti nang lumalapit ang mga aswang sa kanila. Kapitan, bilisan niyo na po. Papalapit na po sila. Alam kong hindi lalapit sa amin si Kapitan kahit sabihin namin sa kanya ng paulit-ulit. Kaya ako na mismo ang lumapit sa kanya. Hinila ko siya papasok sa loob ng bahay namin. Kakapasok niya pa lang sa loob ng bahay nang biglang lumabas ang maraming aswang mula sa kadiliman. Lahat ng mga kasama ni Kapitan, isa-isa nilang nilapitan. Diyos ko, totoo nga! May mga aswang nga! Ligtas ka po dito, Kapitan. Pero paano ang mga kasama ko? Wala na po tayong magagawa sa kanila. Nakalapit na po sa kanila ang mga aswang. Hindi natin sila maililigtas. Mapanganib po kung lalapitan niyo pa po sila. Kasunod nun ay nasaksiyan namin kung paanong isa-isang nilapa ng mga mababangis na aswang ang mga kasama ni Kapitan. Inihiga ng mga aswang ang kanilang bibiktimahin. Kitang-kita namin ang mga takot nilang muka habang nasa harapan nila ang mga aswang. Sumisigaw sila para humingi ng saklolo. Gusto silang lapitan ni Kapitan, subalit hinahawakan namin siya ni Lolo. Huwag na po kayong magpumiglas, Kapitan. Tutulungan ko sila! Wala na po kayong magagawa para tulungan pa sila. Hawak na po sila ng mga aswang. Ang mga kasama ko, kawawa naman sila! Nang mga oras na yon, isa-isang dinukot ng mga aswang ang mga puso nila. Pagkatapos ay kinain ng masasamang nilalang. Sunod ay ang kanilang mga atay at bituka. Nagpasasa sila sa lamang loob ng mga taong kasama ni Kapitan. Nang mabusog sila, isa-isa na silang umalis na para bang walang nangyari. Naiwan ang mga walang buhay na kasamahan ni Kapitan. Doon pa lang din namin pinakawalan si Kapitan. Dali-dali siyang tumakbo sa mga kasamahan. Pumalaw siya ng iyak dahil sa mga nangyari sa kanyang nasaksiyan. Pagkatapos ay muling humarap sa amin si Kapitan. Matalim ang mga tingin, tila ng uusig. Kasalanan niyo to! Kayo ang dahilan kung bakit sila namatay! Wala kaming kasalanan, Kapitan. Nakita mo,
Mga aswang ang pumatay sa kanila. Kundi dahil sa mga agimat na ginawa mo, hindi babalik ang mga aswang sa baryong ito. Tama ka. Gumawa ako ng agimat na nakakatawag ng masasamang elemento. Subalit hindi ko inakalang pati mga aswang matatawag doon. Dahil ang ginagamit ko lang sa ritual ay bigyan ng kamalasan ng mga tao sa lupain. Dahil sa kasamaan nila, hindi upang tawagin ang mga aswang. Ngunit nangyari na. Natawag niyo na sila. Narito na sila sa baryo. Anong balak niyo para pigilan sila sa ginagawa nilang pagpatay sa mga tao? Wala, Kapitan. Anong sabi mo? Uulitin ko. Wala. Pagkatapos ng ginawa mo, wala ka man lang gagawin? Yun ay dahil naging masama ang mga tao sa baryo sa amin. Kaya bakit namin sila tutulungan? Sige nga. Kung ganon, bakit niyo ako tinulungan kanina? Sapagkat naging mabuti sa amin dati ang anak niyo si Lilian. Nagkaroon kami ng kabuhayan at dahil iniligtas ka namin, kaya patas na tayo ngayon. Nakabawi na kami sa kabutiang loob ng anak mo. Ako na nakikiusap sa'yo. Tulungan niyo ang mga kababaryo ko. Huwag mong hayaang ubusin sila ng mga aswang. Ngayon, nakikiusap ka na sa akin. Samantalang kanina, pinagtangkaan mo ang buhay namin ng apo ko. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo na ang mga tao sa baryo sa mga ginawa nila sa inyong maglolo. Pag-iisipan ko, Kapitan. Pero ngayon, umuwi ka na sa inyo dahil tiyak na nanganganib ang buhay ng mga kababaryo mo. Nang makaalis na si Kapitan, isa-isang sinunog namin ang katawan ng namatay na kasamaan ni Kapitan. Habang sinusunog namin ang katawan nila, gumawa kami ng malaking hukay sa likod ng bahay namin. Pagkatapos ay doon namin sila inilibing. Pagkatapos nun, kinuha namin ang lahat ng agimat na hindi nasunog. Itinabi yun ni Lolo. Napansin kong naroon pa ang agimat na gawa sa pangil ng pusa, kung saan ito yung ginamitan ni Lolo ng ritual sa pagtawag sa elemento ng dilim. Itinabi yun ni Lolo sa altar. Matapos ang lahat ng yon, masinsinang kami nag-usap. Apo, bala kong umalis na sa lugar na ito. Po, saan po tayo pupunta? Sa kabilang baryo. Doon, magsimula tayo ng bagong buhay natin. No, bago tayo umalis, pagbigyan niyo po sana ang hiling ko. Ano yun, Apo? Tulungan niyo po ang mga tao sa baryong to. Patayin niyo po ang mga aswang na gumagala upang magkaroon na din sila ng mapayapang buhay. Sige, Apo. Pumapayag ako. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, itutuloy na natin ang ating plano. Opo, Lo. Hindi po kasi kaya ng konsensya ko na iwan sila ng basta ganun na lamang. Kahit naging masama sila sa atin, kailangan tulungan pa din natin sila para sa ganun, may isip nilang magbago at hindi na maging masama pa. Makakita man po sila ng ibang anyo, hindi na po nila hahamakin o lalaitin. Kinabukasan, maagang nagising si Lolo. Nakita kong may kung anong inihahanda siya. Naroon siya sa harapan ng bahay namin. Nilapitan ko siya, saka ako nag-usisa sa kanya. Lolo, para saan po ang mga yan? Mamayang gabi, bala kong tawagin ang mga kampo ng dilim. Pupuksain ko na silang lahat. Po, paano niyo po gagawin yun? Hindi po natin alam kung gaano po sila karami. Magtungo ka sa baryo, doon kina Kapitan. Humingi ka ng karagdagang tulong sa kanila. Kailangan may katulong ako para sa plano kong ito. Sige po, Lo. Ngayon din po pupunta po ako kina Kapitan. Hindi na ako nagsayang ng oras. Sinunod ko kagad ang utos ni Lolo. Una kong pinuntahan si Aling Mirna. Ipinaliwanag ko sa kanya ang nangyari. Pagkatapos ay siya ang naghatid sa akin sa bahay ni Kapitan. Pero wala si Kapitan sa kanilang bahay. Tanging si Teacher Lilian lamang ang naroon. Kalungkutan at kasiyahan ang naramdaman ko ng mga sandaling yon. Malungkot dahil nakita ko ang pangangayayat niya. Masaya dahil nagkita kaming muli. Nang makapasok ako sa loob ng bahay niya, niyakap niya ako. Maigpit ang yakap na yon.
Patawarin mo ko, Tonton. Po? Para saan po? Doon sa nangyari sa school. Hindi kita naipagtanggol. Kalimutan niyo na po yun, teacher. Kamakailan ko lang nalaman ang totoong nangyari. Nung narinig kong nag-uusap ang mga kaklase mo tungkol sa bagay na yon. Teacher, hindi na po yun mahalaga sa ngayon. Tonton, mahalaga yun para sa akin. Bilang isang teacher. Dapat naging makatarungan ako sa iyo at sa lolo mo. Subalit, hindi kita pinakinggan. Teacher Lilian, kinalimutan ko na po yun eh. Tinanggap ko na rin po sa sarili ko na hindi na po ako makakapag-aral pang muli dahil ang mga gaya po namin ni Lolo na mahihirap lang ay walang karapatang makisalamuha sa mga taong nakakaangat. Lalo na po ang lolo ko. Iba po ang itsura niya, kaya napakadali lang saktan at palabasing masama kahit wala naman pong masamang ginagawa sa ibang tao. Patawarin mo ko. Pati na ang lolo mo. Marahil ito ang dahilan kung bakit gumawa ang lolo mo ng itim na agimat para makaganti siya sa mga tao. Tama po kayo, Teacher Lilian. Pero gusto na po ni Lolong itama ang lahat na parito po ako para kausapin po si Kapitan. Hindi pa halos natatapos ang pag-uusap namin ni Teacher Lilian nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwa noon si Kapitan. Direkta siyang tumingin sa akin bago siya nagsalita. Nandito ka pala, Tonton. Anong ginagawa mo dito? Kapitan, pinapasabi po ni Lolo na kailangan daw po niya ng makakasama sa mga plano niyang pagtugi sa mga aswang. Salamat sa Diyos at nagbago ang isip ng lolo mo. Kinumbinsi ko po siya. Saka mabait naman po talaga si Lolo eh. Hindi niya talaga nais ang makasakit sa mga tao. Kung ganun, kalimutan na natin ang lahat ng mga nangyari. Magsama-sama tayong puksain ang mga kampon ng kadiliman. Pumunta po kayo sa bahay namin mamayang gabi. Tulungan niyo po ang lolo ko sa mga plano po niya. Matapos ang maikling pag-uusap namin ni Kapitan, umuwi na ako. Naabutan ko si Lolo na nakaluhod sa altar sa loob ng aming kwarto. Hindi ko na muna siya inabala. Hinintay ko na matapos ang pagdarasal niya bago ko siya kausapin. Matapos ang 1 oras, lumabas na rin si Lolo. May dala siyang maliit na tila, mga puting bato. Nakapatong ang mga maliliit na batong yun sa altar kanina. Habang nagdarasal siya. Nagsagawa ko ng ritual para sa mga batong ito. Lo, para saan po ba mga batong yan? Insenso ang tawag sa mga batong ito. Ginagamit ito laban sa mga aswang. Ano nga palang nangyari sa lakad mo? Nakausap mo ba si Kapitan? Opo, Lo. Kukumbinsihin daw po niya ang mga kalalakihan sa baryo para tumulong sa atin. Mabuti naman kung ganun. Sapagkat kung ako lang mag-isa, hindi ko talaga sila kakayanin. Hindi natin alam kung gaano sila karami. Lo, ano po ba talagang plano nyo? Paano natin papaslangin ang mga masasamang aswang na yon? Hindi ako sinagot ni Lolo. Sa halip ay malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Pahapon na nang dumating si Kapitan. Wala siyang kasamang kahit na sino. Mag-isa lamang siya. Kapitan, bakit kayo lang? Ayaw sumama ng mga kalalakihan sa baryo. Natatakot silang mamatay din. Katulad ng mga kasamaan kong napatay ng aswang nung nagdaang gabi. Ganun ba? Hindi ko sila masisisi. Takot na silang mamatayan pa ng mga kaanak. Ano ho bang pinaplano niyong gawin? May kuweba sa pusod ng kagubatan ito. Doon ko sila ikukulong at papaslangin. Pero paano natin gagawin yun? Gamit ang anting-anting na ito. Yan ba ang anting-anting na tumawag sa kanila? Tama ka, Kapitan. Kaya nga, kung nasaan ang anting-anting na ito, susunod sila. Paano mo gagamitin yan? Isusuot ko ito. Pagkatapos ay tutungo ako sa loob ng kuweba. Naku, delikado ang gagawin mo. Ipapain mo ang sarili mo para mapatay silang lahat. Ito lang ang tanging paraan para mapuksa natin sila na sabay-sabay. Pero Lo, paano po kung may masamang mangyari po sa inyo? Baka po may ibang paraan pa. Apo, tulad ng sabi ko, ito lang ang paraan para mapatay natin sila na sabay-sabay. Hindi natin sila malalabanan ng harapan. Marami sila.
Hindi nga natin alam kung gaano talaga sila karami. Lo, ito po ba ang dahilan kung bakit ayaw niyong labanan sila dati? Kasalanan ko kung bakit nandito ang mga aswang na yon. Kaya, ako dapat ang magsakripisyo para mawala din sila. Pero ang mga tao ang nagtulak sa inyo para gumawa ng itim na agimat. Pero kahit na, pinili ko din maging masama. Tana, nakinig ako sa iyo, Apo. Tana, pinili kong magpasensya at maging mabuti sa kabila ng masasakit na ginawa nila sa akin. Hindi sana aabot sa ganito ang lahat. Lo, ang mahalaga po ngayon, tinanggap niyo na po ang pagkakamali niyo at handa po kayong gawin ng lahat para makabawi sa pagkakamaling yon. Malaki nang naging pinsala sa mga tao dahil sa galit ko sa kanila. Sobra-sobra na yung kumpara sa pagpapahiya at hirap na dinanas ko. Basta po, siguraduhin niyo lang po magiging ligtas po kayo sa planong to, Lo, ha? Ikaw lang po ang pamilya ko. Ayoko po may mangyaring masama sa inyo, Lo. Magiging ligtas ako kapag nagamit mo ng tama ang anting-anting ko. Po? Ano pong ibig niyo sabihin? Ibibigay ko sa iyo ngayon ang medalyon ko. Isuot mo ito. Hindi ko po alam kung paano gamitin to, Lo, eh. Ikaw na lang po ang gumamit nito. Hindi ko maaaring gamitin ito sapagkat isusuot ko ang agimat na nakakatawag ng masamang elemento. Hindi sila maaaring magsama. Ano pong gagawin ko? Halika, lumuhod ka sa altar. Babasbasan kita ng ritual para sa tamang paggamit ng medalyong ito. Lahat ng kaalaman sa paggamit nito ay mapapasayo at maiisip mo. Tinunod ko ang sinabi ni Lolo. Lumuhod ako sa altar, saka isinuot ko ang medalyon niya. Pagkatapos ay naramdaman ko ang pagpatong ng kamay niya sa ulo ko. Saka paulit-ulit siyang umusal ng dasal at orasyon. Maya-maya pa, nakaramdam ako ng kakaibang init mula sa medalyong suot ko. Tumagos ang init hanggang sa kaloob-looban ko. Para bang nagbigay ito ng kakaibang lakas sa buong pagkatao ko. Nagsimulang magsalimbayan. Sa isip ko ang mga ritual at dasal na dati ay hindi ko alam. Kakaiba ang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos nun ay inalis na ni Lolo ang kamay niya sa ulo ko. Saka nagmulat ako ng mga mata. Ang bawat ingay sa paligid ko, kahit na malayo pa ito, ay malinaw ko nang naririnig. Nanibago ako kaya napahawak ako sa tenga ko. Hindi ko pa kayang tagalan yon. Masasanay ka din na po. Kaya wag mo nang pansinin ang bawat ingay na maririnig mo. Ito pala ang dahilan kung bakit matalas pa ang pakiramdam at pandinig niyo, Lolo. Tama ka. Dahil sa kapangyarihang dulot ng medalyon. Ngayong nasa iyo na yan, gamitin mo ito ng tama habang isinasagawa natin ang plano. Kailangan mapuksa ang mga masasamang aswang. Lo, natatakot po ako. Huwag kang matakot, Apo. Narito ako at si Kapitan. Aalalayan ka namin. Tama ang lolo mo, Tonton. Magpakatatag ka dahil nakasalalay sa iyo ang buhay namin. Pati na ang kinabukasan ng baryong ito. May tiwala ako sa iyo, Apo. Makakaya mong talunin ang mga kampo ng dilim. At tapat ang hangarin mo para tumulong sa kapwa. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Isinuot na ni Lolo ang itim na anting-anting. Pagkatapos, naglakad na kami patungo sa pusod ng gubat. Tinuntun namin ang daan patungo sa kuweba. Dala ni Lolo ang mga insensong dinasalan niya kanina. Mabisang panlaban yon sa mga aswang. Sa kagano ng tubig na pinagbabaran ng medalyon. Makakasugat ang tubig na yon sa balat ng mga aswang. Samantalang si Kapitan naman, dala niya ang kanyang sibat. Hindi man makapatay yun ng lubusan. Masusugatan nun kahit papano ang mga aswang. Hindi ko naman hinubad ang medalyon ni Lolo. Dala ko ang pag-asang matatalo namin ang lahat ng mga halimaw. Pagpasok namin
sa loob ng kuweba. Nagtago kami ni Kapitana sa isang malaking bato sa gilid. Samantalang si Lolo naman, naupo siya sa pinakasentrong bahagi ng kuweba. Habang umuusal siya ng dasal. Hanggang maya-maya pa, narinig ko na ang ingay ng mga paparating na mga aswang. Malayo pa sila, subalit malinaw na sa pandinig ko ang mga ginagawa nila. Paparating na po sila, Kapitan. Kung ganun, dapat na tayo maganda. Opo, Kapitan. Ilang sandali na lang nandito na po sila. Diyos ko, madami po sila. Ang yabag po nila mabibigat. Huwag ka mag-alala, Tonton. Makakaya nating talunin silang lahat. Sana nga po, Kapitan. Dahil hindi ko kayang isa man po sa inyo mapahamak. Lalong-lalo na po si Lolo. Ilang sandali pa, naramdaman ko na ang pagdating nila sa pintuan ng kuweba. Mga normal na tao pa ang anyo nila nang pumasok sila sa loob ng kuweba. Nang makita nila si Lolo, unti-unting nagbago ang anyo nila. Naging nakakatakot ang kanilang anyo. Mapupula ang mga mata at humaba ang mga kuko. Naging parang kulay uling ang mga balat. Nakakapandiri ang laway na tumutulo sa kanilang bibig. Narito na pala kayo. Tama-tama ang dating nyo. May inihanda ko para sa inyo. Pagkasabi nun ni Lolo, sinindihan na ni Lolo ang mga insenso na dala niya. Dahil dun, nakaramdam ng bahagyang pagkahilo ang mga aswang. Sa pagkakataong yun, lumabas na kami sa pinagtataguan namin. Isa-isa niyang pinatamaan ng sibat ang mga aswang hanggang sa tuluyang bumagsak sila sa lupa. Nang ang lahat ay nakabulagta na, binuhusan ni Kapitana ng tubig na binabaran ng medalyon ang mga aswang. Pagkatapos nun, itinaas ko naman ang medalyong suot ko, saka umusal ng mga orasyon at dasal. Hanggang sa unti-unti, lumiwanag yon. Mula sa liwanag na yon, lumabas ang apoy na tumupok sa lahat ng mga aswang na naroroon. Ngunit akala namin ay tapos na ang laban. Subalit hindi pa pala. Habang papalabas na sana kami ng kuweba, narinig namin ang mga yabag na patungo sa kuweba kung saan kami naroroon. Tara na po. Umalis na tayo sa lugar na ito. Tapos na ang laban. Lolo, Kapitan, hindi pa po tapos ang laban. Anong ibig mo sabihin na po? May paparating pa po. At yung paparating na yun, nararamdaman kong malakas ang kapangyarihan niya. Sigurado ka ba, Apo? Opo, Lolo. Kung ganun, kailangan nating maganda. Kapitan, Lolo, andito na po sila. Pagkasabi nun, isang malaking ibon ang lumipad sa ulunan namin. Pagkatapos ay dinagit si Lolo. Inilipad siya sa itaas na bahagi ng kuweba na may kalakihan. Ibaba mo, Lolo ko! Ibaba mo siya! Ngunit patuloy sa paglipad ang malaking ibon. Paikot-ikot sa loob ng kuweba habang dagit ng mahahabang kuko si Lolo. Dahil dun, tumama siya sa mga batong nakausli. Nararamdaman ko ang sakit nun sa bawat pagsigaw ni Lolo. Kailangan kong umisip ng paraan. Ano pong gagawin ko, Kapitan? Gamitin mo ang medalyon, iyo! Pero paano po? Humiling ka sa medalyon. Sabihin mo, pigilang makakilo sa malaking ibon at manigas ang kanyang mga pakpak. Ganun nga ang ginawa ko. Humiling ako sa medalyon. Taimtim akong umusal ng panalangin hanggang sa maya-maya pa ay hindi na maikampay ng malaking ibon ang kanyang mga pakpak hanggang tuluyang ibinaba niya si Lolo. Pagkababa niya kay Lolo, ay hirap sa pagkilos ang ibon. Agad siyang nilapitan ni Kapitana. Labis ang panghihina naman ng Lolo ko. Nagduruguri ng kanyang ulo, kaya halos hindi na ito gumagalaw. Ang malaking ibon na bumaba sa lupa ay nagbago bigla ng anyo. Ipinakita niya na ang totoong anyo niya sa amin. Siya, si Mang Macario.
ang lalaking lumait sa lolo ko sa school at tatay ng isa sa kaklase ko. Mang Macario, isa kayong aswang! Oo, at hindi lang ako basta isang aswang. Ako ang pinuno ng mga aswang sa baryo ito. Buong akala namin, galing sa ibang baryo ang mga aswang na sumasalakay sa baryo natin. Ngunit, ikaw pala yon at ang mga kasamaan mo! Mula nang ginawa ng lolo mong itim na agimat, lumakas ang kapangyarihan ko. Pati na ang mga kasama ko. Kaya nga sinamantala namin ang pagkakataon. Sinulsulan namin ang mga tao sa baryo para kayo ang sisiin. Sa gayon, hindi nila iisiping ako at ang mga kamag-anak ko ang sumasalakay sa buong baryo. Walang hiya kayo! Napakasama niyong talaga! Uto-uto ang mga tao. Naniwala sila sa amin. Kaya nga napakadali para sa aming gawin ang gusto namin. Hayop ka! Lahat ng kasamaang ginawa mo ay pagbabayaran mo! Papatayin kita! Hindi mo ko kaya, bata. Kaya huwag ka nang magtangka na lumaban pa. Nagkakamali ka, Mang Macario. Dahil ako ang papatay sa'yo. Ako ang puputol sa kasamaan mo. Tignan ko lang kung kaya mo ko at ang buong pamilya ko. Kasunod nun ay dumating na ang asawa at anak ni Mang Macario. Ang anak niya na naging kaklase ko nung nag-aaral pa ako. Masama na siya noon pa man, subalit hindi ko akalaing nasa dugo niya pala ang kasamaang yon. Doon na unti-unting nagbago ang mga anyo nila. Naging mapanganib at nakakatakot sila. Subalit, hindi ako maaaring sumuko ngayon. Nag-umpisa na silang gumalaw. Ang anak ni Mang Macario ay patungo sa direksyon ni Lolo at ni Kapitan. Hinarang ni Kapitan ang kanyang sarili, habang ang papalapit na aswang ay pinatatamaan niya ng sibat. Ngunit hindi nito ininda ang pagsisibat na yon. Samantalang si Mang Macario ay papalapit na sa kinaroroonan ko. Hindi ko malaman ang gagawin ko ng mga sandaling yon. Litong-lito na ako. Hanggang sa nakaramdam ako ng matinding init mula sa katawan ko. Kasunod nun ay may malakas na liwanag na lumabas mula sa medalyong suot ko. Ang init na yon mas lalong tumindi hanggang hindi ko na kayang pigilan pa. Nais ko mawala nun sa buong pagkatao ko. Napasigaw talaga ako ng malakas. Sa pamamagitan naman ng medalyong suot ko, nailabas ko na ang kakaibang enerhiya na yon. Matinding liwanag ang pinakawalan ng medalyon, kasabay ng malakas kong pagsigaw. Kasunod nun ay lumindol din ng malakas. Unti-unting bumagsak ang mga bato mula sa gawing itaas ng kuweba. Unang nadalanan ay ang anak ni Mang Macario. Kung kaya, imbis na patuloy na lumapit sa kinaroroonan ko, mas inuna niyang lapitan ang anak niya. Sinamantala ko naman ang pagkakataon na yon. Agad akong lumapit kay Lolo at kay Kapitana. Lolo, gumising na po kayo. Tara na po. Kailangan natin makalis sa lugar na to. Apo, tumakas na kayo. Iligtas niyo na ang mga sarili niyo. Iwan niyo na ako dito. Hindi, Lo. Hindi ka namin iiwan dito. Umalis na kayo. Kapitan, sige na. Itakas mo na ang apo ko. Matanda na ako. Tanggap ko na din ang kapalaran ko. Umalis na kayo. Habang abala pa ang aswang sa pagliligtas sa anak niya. Pero Lo, hindi kita kayang iwan dito. Apo, makinig ka sa akin. Si Kapitan na ang bahala sa'yo. Pagagalingin po kita gamit ang medalyon mo, Lolo. Wala nang bisang medalyon na yan sa akin, Apo. Sapagkat sinuot ko na ang itim na anting-anting. Tonton, kailangan na natin makalis dito. Naalis na ni Macario malaking batong dumagan sa anak niya. Papalapit na sila sa atin. Bilisan nyo na, Apo. Tumakas na kayo. Sige na. Hindi po ako aalis hanggat hindi po kayo kasama, Lolo. Halika na, Tonton. Bilisan mo na. Papalapit na sila sa atin. Ng mga sandaling yon, patuloy pa din sa pagyanig sa loob ng kuweba.
hanggang sa bumagsak ang malaking bato kay Mang Macario, kasunod sa kanyang asawa at isa pang anak. Dahil sa malalaking bato, nadaganan ang buong katawan nila. Labis na ang takot ko ng mga sandaling yon. Hindi ko malaman ang gagawin ko habang natataranta ko. Hinila na ni Kapitan ang kamay ko habang tumatakbo kami palabas ng kuweba. Nauhulog sa likod namin ang malalaking tipak ng bato. Isang hakbang matapos kaming makalabas ng kuweba, gumuho na ito. Tuluyang natakpan ang bunganga nito. Tuluyan ding natabunan si Lolo sa loob. Labis ang sakit na nararamdaman ko ng oras na yon. Hindi mapigilang pumalahaw ng iyak dahil sa kamatayan ng lolo ko, ang nag-iisang taong nagmahal sa akin. Ngayon ay wala na. Mag-isa na lang akong muli. Paano na ako ngayon, Kapitan? Wala na. Wala na ang lolo ko. Huwag kang mag-alala. Kami ng anak kong si Lilian ang magiging pamilya mo ngayon. Hindi ka namin pababayaan. Isinakripisyo po ni Lolo ang buhay niya. Kapalit ng buhay ng nakakarami. Ipinagmamalaki kita, Lolo. Pinagmamalaki kita. Mahal na mahal po kita. Pagkatapos ng huling paalam ko kay Lolo, umalis na kami sa lugar na yon. Mabigat man ang loob ko, pero pinilit ko na palakasin yon. Inialay ni Lolo ang buhay niya para sa kaligtasan ng mas nakararami. Ganon kadakila ang ginawang kabayanihan ni Lolo. Isang alaala na aking ipagmamalaki sa buong buhay ko. Kaya hindi ako dapat malugmok sa kalungkutan. Kung nasaan man si Lolo Ambo, alam kong masaya siya at may kapanatagan. Salamat po sa pagpili sa aking kwento para inyong isalaysay. Ang pagpapatawad ay kusang ibinibigay kapag handa na ang isang tao. Ito ay hindi pinipilit kapag tunay na nakapagpatawad ang puso ng isang tao. Kaya niyang isakripisyo ang lahat, maging ang sariling buhay, alang-alang sa kaligtasan ng mas nakararami. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana ay may napulot po kayo na magandang aral. Sa kwentong inyong napakinggan, pinatutunayan lamang na dapat nating maunawaan na ang paghuhusga sa panlabas na anyo ng isang tao ay hindi lamang nagdudulot ng sakit sa kanyang damdamin, kundi maaari ding maging dahilan yon ng unti-unting pagkawasak ng kanyang pagkatao, lalo na kung siya ay tahimik lamang na nagsusumikap na mamuhay ng marangal at may kabutihan sa puso. Madaling manlait, madaling magbitiw ng masasakit na salita, at madaling magtanim ng galit sa kapwa kahit wala naman itong ginagawang masama sa atin. Ngunit ang tanong, ano ang naidudulot nito sa ating pagkatao? Hindi ba't mas lalo lamang nitong pinapabigat ang ating puso at inilalayo tayo sa tunay na diwa ng pagiging makatao? Tunay na ang anyo ay hindi sukatan ng kabutihan o kasamaan ng isang tao. May mga taong payak man ang itsura o kakaiba, ngunit busilak ang puso, at meron din namang kaaya-aya sa paningin, ngunit salat naman sa malasakit sa kapwa. Kaya't nararapat lamang na alalahanin natin ang sinasabi sa unang Samuel 16:7. Huwag mong tignan ang kanyang anyo o ang taas ng kanyang pangangatawan, sapagkat ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Sa talatang ito,
malinaw na ipinapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay nasusukat sa loob ng kanyang puso, hindi sa panlabas na kaanyuan. Kaya ang aral na dapat nating isapuso ay ang pagpili ng pag-unawa kaysa panghuhusga, pagmamahal kaysa panlalait, at kababaang loob kaysa sa pagmamataas. Matuto tayong tumingin ng mas malalim, hindi lamang sa nakikita ng ating mga mata, kundi sa nararamdaman at pinagdaraanan ng iba. Ayusin muna natin ang ating mga sarili bago manghusga ng kapwa at sikaping maging dahilan ng pag-angat ng iba, hindi ng kanilang pagbagsak. Sapagkat sa bawat kabutihang ating ginagawa, kabutihan din ang babalik sa atin. Isang gantimpalang hindi lamang sa mundong ito, kundi maging sa harap ng Panginoon. Isapuso natin ang kanyang mga aral upang tayo'y maging ilaw at ehemplo sa mundong madalas ay nababalot ng maling pagtingin. At sa ganitong paraan, ang ating buhay ay magiging daan tungo sa kaluwalhatian ng lahat. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsubaybay at pakikinig sa aking mga YouTube channel. Huwag niyo din pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigil hininga na mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kapapalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.